Yes, yes, yes. Magandang morning and happy Saturday sa ating mga kasama at andito na naman tayo nagbabalik. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At tayo muling maglalambing ha. Bago nyo simulan, tadtarin nyo ng like at i-share nyo na rin. Ngayon, meron hong balita rito na isang patunay na naimbitihan ho si BP Sara just in mula kay The Freeman. Just in, Attorney Michael Powa confirmed that Vice President Sara Duterte received the invitation of the House Committee on Justice to attend the hearing on the impeachment complaints against her on March 25. Totoo. Totoo ho yan. Naka-schedule na ho yung ano na yan, yung impeachment na yan. Ang mangyayari dyan, ganito lang yan. Sa Kamara, dire-diretso yan. Hindi naman porket na-impeach siya sa Kamara, matatanggal na siya sa pwesto. Malabo pa sa tubig kanal yung mga balak nila. Kaya naman sila, kaya sila galit na galit at gusto nilang ma-impeach si BP Sara para magtuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw. Yan lang naman hangad nila eh. At siyempre, yung hindi yung posibleng maging hakbang ni BP Sara pag siya na ay presidente, yung paniningil. Yun. Kaya galit na galit itong mga ito at ayaw talagang paabantehin si BP Sara. Pero sabi nga ng nakararami, sabi rin ng mga galing na abogado, kung yun ang mga balak nila, malabo. Kasi may ruling pa. Meron pang mga senador. Kung sabihin ng Supreme Court na, ay, naku, tigilan nyo na yan. Walang mangyayari dyan. Paulit-ulit lang yung complaint nyo. Ganon, pwedeng sabihin ng Supreme Court yun. At malamang sa Senado, hindi rin sila abante. Bakit kamo? Merong re-electionist. Hindi pwedeng makialam yun. Dahil galit ang taong bayan. Tandaan yun. Galit na galit ang taong bayan. Merong mga gusto na talagang gusto na nila talagang makialam. Pero siyempre, hindi naman ganun kadali yun. Ikaw, sabihin natin na OFW ka, alam namin ang pakiramdam mo. May galit ka rin. 'Di ba? Alam mo yung mga sirala, mga tuktok yung yung nagagalit kay BP Sara, kay Tatay Digong, yun yung mga sira tuktok o kaya naman mayroong mga illegal na ginagawa. Kaya takot na takot sila na bumalik ang kamay na bakal. So may mapakita akong video sa inyo, credit na lang sa owner ng video na ito. Pero talagang taong bayan talaga ang may gusto. O gustong-gusto nila na, alam mo nag-survey ito eh. Ito yung kasa-survey lang. Gusto nila talaga na manumbalik o si BP Sara ang manalo para manumbalik ang sigla. Oo, di ba? Takot sila. Ano pa ba ang naiisip nyo bakit sobrang takot na takot sila kay BP Sara? Pero panoorin natin yung video nito. Survey lang sa pagka-presidente, sino ang napupusuan mo? Wait lang. Eto na. Ito ay survey sa pagka-presidente. Alamin nyo, ito ay public places. Credit sa owner. Kung sino ka man, credit sa'yo. Hi, good morning. Survey lang sa pagka-presidente, sino ang napupusuan mo? Ito, si ano? Ito. Sara. Sara. Bakit po Sara? Kasi Sara magaling. Duterte. Matapang. Kapag na bakal gamitin dito kasi ang daan nga magnanakaw. Sige, salamat. Kayo tayo, sino gusto nyo? Sara. Sabi, baka si Sara, ituro mo. Duterte si Sara. Okay, salamat. Thank you po. Thank you, ma'am. Sara. Sara kami. Opo, survey lang. Walang ayuda. Hindi naman kami politiko. Duterte. Kayo mga ma'am, survey lang. Sara. Kaya 70 gusto Kaya, doon tayo. Mami, sabi ko na nga. Sino po? Sara. Sara kami.
Oh, Sara. Recorded naman ito, ma'am eh. Si Sara kami, Sara Duterte. Ma'am, ano pa yung mga gusto niyo pa kay VP Sara? Kay Sara, Bakit? matapang. Oo. Lahat ng mga magnanakaw sa bayan. Mga pakulong niya. Sa impeachment po niyan, kung Ano pong komento mo doon, ma'am? Kasi pinapa-impeach siya kayo. Sinisira lang siya. Bilyon-bilyon nga magnanakaw. Wala man ninanakaw si Sara. Oo. Ginagawa Yes, lang nila ng istorya. Pinagtatanggol ng taong bayan, si VP Sara. Kaya nga sinabi natin na, oo, talagang sobrang tumataas ang rating ni VP Sara. Kahit anong gawing paninira nitong mga unggoy na ito, itong mga bakulaw na ito, itong mga magnanakaw na ito, na nagbabayad ng kanilang mga troll, kahit siraan nyo si VP Sara, ito, taong bayan ho ang nagsasalita. Para hindi tumakbo ng presidente. Yun ang totoo. Ang gagawin na lang nila yung nainggit kay Sara, tumakbo rin sila ng presidente kung sino Yan. boboto ng taong bayan. Diba? Kaya kahit sa mo tanong niya, Sara mula Luzon, Visayas, Mindanao, Sara ang dadalhin niyan. Huwag na nilang anuhin. Dahil Sara matunog kahit saan. Yeah. Baka hindi nila alam kahit pulis, sundalo, lahat dyan. Kahit tahimik lang mga yan. Kasi kay Duterte marami nagawa. Alam natin naman yun. Oh, alam Kita mo, talaga natin. nag-lockdown. Kung hindi siya presidente, may ayuda pa tayo. Wala. Diba? Yun na lang isipin natin. Magaling ang Duterte. Si Sara. Kung magaling nga si Digong, mas magaling si Sara. Dahil bata pa, titingnan natin. Diba? Kaya yun iboboto ng taong bayan, si Sara Duterte. Kaya yun. Ma'am, ano pong komento mo doon sa sinabi ni DILG Secretary Remulla na Na- safe na daw ngayon ang Pilipinas? Naku, ano safe? Talamak kayo na magnanakaw, mga holdapper. Wala si Digong. Matindi ngayon ang nakawan. Matindi ngayon ang mga snatcher. Matindi lahat ang drugs. Lahat matindi. Kung wala si Digong. Pansin nyo rin, mga kasama, simula nga nang natapos ang termo ni Tatay Digong, unti-unti every year. Di ba? Alam mo yung nanumbalik na naman yung sigla ng mga kampo ng mga dilim? Makakita ka na naman ng taong nag-aabutan sa gilid-gilid. Makakita ka na naman ng taong namimitas ng kwintas, namimitas ng hikaw. Di ba? Makakabalita ka na naman na meron namang, alam mo yun, yung pinapakalaman yung mga anak nila. Di ba? Ngayon, ang dami niyan. Oh, tapos sasabihin, kagaya nung tanong ng isang magaling na vlogger, credit sa iyo, boss, ha? Ah, ah, 'Di ba? Anong tanong niya? Na naniniwala ba kayo na mas magaling ang panunungkulan at naubos na yung naku po, ano sagot, 'di ba? Puro back to you sa kanila. At mamaya may ipapakita ko sa inyong video, tapusin lang natin 'to. Oo, ang pangit. Kilala niyo si Lovely Granada ngayon nag-iingay. Meron naman siyang banat kay VP Sara. Magkano kaya talent fee nito? Diyos ko po, magaling ka lang sa English, oo. Pero malayo eh. Pinagtabi sila ni, alam mo si Tartar King. Pinagtabi sila, halos pinagbiyak na buo. Ito hindi sa paninira. Kasi, sino magtatanggol sa mga Duterte? Sila, pwede silang manira. 'Di ba? Paano naman kung halimbawa walang magtanggol sa mga Duterte? Di kawawang-kawawa. Kaya tayo, sa tulong nyo, suportahan nyo lang yung channel natin at i-share nyo lang yung channel natin. Masaya na po tayo dyan. Oo, masaya tayo dyan. O, tuloy. Pero noon nandito si Digong, anino pa lang ni Digong pag sinabi ni si Duterte, takot na takot lahat ng taong bayan. Ngayon wala. Sabi nila sila lang magnanakaw rin tayo. Ganun. Kung sila nga, nasa pwesto, mag-lock sila magnakaw. Yun ang katwiran nila. Kaya, yun na lang, basta pag sa botohan, boto natin si Sara Duterte. Yun ang, basta straight na lang ang boto natin sa tao nakakatulong sa taong bayan. Yun. Yung kay Remulla, hindi totoo yun. Baka sa kanila tahimik kasi malakas sila magnakaw. Pero sa taong bayan, wala. Antas ang bilihin. Mataas lahat ang bilhin mula Sipin nyo. Totoo rin yan. Ngayon, lumobo ng lumobo. Although hindi kasalanan yung paglobo ng petrolyo. Pero, yun nga sinasabi na dapat mas magaling ang proactive sa reactive. 'Di ba? Kasi wala eh. Ano nangyari ngayon? 'Di ba?
Magugulantang ka na lang, wala na yung mga supply ng gasolina. Sa mahal, ha? Biruin niyo 100 plus na po ata ang diesel. Hindi naman sa pag-aano, kakayanin ba ng Pilipino yan? Eh, magkano lang ang sahod niyan per day? Bumili ka ng 5 litrong gasolina, tapos na yung isang araw mong trabaho. 8 oras ka magtatrabaho, sasahurin mo, pambili mo lang ng 5 litrong gas. Yun ang sinasabi. Hindi balance. So, hindi naman sa pagsisisi, hindi natin sisihin dahil hindi naman naging problema. Ngayon, ang ano lang sa atin, ay gaya ng sinasabi, dapat iniisip nyo yung pangmatagalang solusyon. Eh wala eh. Hindi nga kayo nagpagawa ng refinery, pero may mina tayo ng langis. Napakarami ng mina natin ng langis. Ano naman lang yung budgetan nyo yung pagpapagawa ng refinery? 'Di ba? At meron ka ngayong ponduhan, meron ka ngayong ano, hindi ka naaangkat sa ibang bansa. Yun ang mali ng bansa. 'Di ba? Yun ang hindi nila naisip. O ngayon, oo, yung kuryente. Alam niyo mali dito sa bansang Pilipinas, isa lang ang subscriber, eh. Ay, isa lang ang provider, sorry. 'Di ba? Punta kayo sa mga gandang bansa, mamimili ka sa kuryente, mamimili ka kung saang ano ka, sino ang magsu-supply sa'yo. Pero isang linya lang 'yun. Ibig sabihin, mamimili ka, halimbawa 5 yung provider do'n, mamimili ka kung saan mas mababa. Pero isang linya nga lang 'yun, sabi ko nga, isang linya lang 'yun, magtatalo lang 'yun. Paano ba kompyutan dun? Halimbawa, kasi dati merong gano'n, eh, yung kasamahan ko sa bahay, lumipat siya ng provider, eh. Pero hindi ginalaw yung ano niya, yung linya ng kuryente niya. Parang, ano ba nangyari dun? Parang nilagyan lang ba siya ng aparato para well, hindi na natin basta yun nga, alamin niyo kung ano yung ikabubuti, yung pangmatagalang solusyon. So, eto na tayo, dito na tayo. Ang babae, oo. Anong nangyari sa kanya? Pinutakti ng mga negative comment. Oo, kasi bumanat na naman siya. Granada Ice BP Sara plans he's become president. Bumanat na naman siya kay BP Sara. Challenged Vice President Sara Duterte to a public debate. Tell us the context of that. Ano ba yung kwento doon? Actually, so I've been making Actually, Diyos ko po, Mamma Mia, Mamma Mia. content and I've been reacting to issues, right? So the DDS vloggers have been, telling me, oh, have a debate with me. They've been challenging me incessantly to have a debate with them, but I'm just... So, mag-isa lang ako. Hindi bagay di. Oo. Okay na. Yung mukha kasi, binabagay din niya sa accent eh. Oo. Alam niyo kahit, maputi lang 'to pero sorry, oo, kasi hindi maganda kasi parang nakakaasiwa, eh. Sabi nga dito, mamaya natin ituloy yan. Sabi nga dito, eto siya, eh. Sabi sa Cebu Knows, oo, Lovely Granada also addressed public reaction to her views, when asked during an interview how people and her community have respond. She acknowledged. Eh, ang dami hong nagalit, ang daming comment dito. Ang mga pinagsasabi sa kanya, oo, ang haba ng alam ba yun? Ang haba, ah. Tapos iba talaga, galit na galit, oh. Sabi nila, "Ang pangit." Kita mo yung meron pang ano, kita niyo? Bina-bash talaga siya. Kasi kung ikaw ang haharap kay VP Sara, English lang meron ka, te. Yun lang ang pagmamalaki mo. Oo, pero don't be trying hard, Oo. 'Wag mo masyadong, galingan kasi baka mamaya konting alam mo naman ang mga Pilipino, masyado yang perfectionist, eh, magkamali ka ng grammar at sentence mo, maba-back to you ka. Ganyan ang Pilipino. Grabe, mukhang palaka. Aray ko! Daming comment. Tuloy mo. Oh, and then marami sila, and I have my job outside social media, so My job. I can't Actually ganyan talaga ang accent ng British. So, kagaya nga ng ano, for example, yung tuna sa American na accent, tuna. Sa British accent, tuna. Yan po totoo. Oo. Kaya magaling siya sa accent. Magaling siya in a way how to
deliver his pronouncement, but the problem is, hindi mo mai-prove sa mga Pilipino 'yan kasi maaartihan sa'yo. Lalong-lalo na binabagayan yung, pronouncement sa pagmumukha. really like have a debate with them one by one. So I said, okay, I'm gonna have Sara Duterte instead. Like instead of you vloggers, I'm just gonna face VP Sara Duterte. Para isahan na lang. So Okay. ayun. Oh, well, that's a very straightforward approach, right? But are Kita nyo? Yung Ali, English language, hindi British accent, English accent, pero bagay na bagay sa kanya magsalita ng English. 'Di ba? Hindi ka Diyos me naman ate. Tigil-tigilan mo na Oo, tigil-tigilan mo na kami. So, ayun lang ang atin ha. Tuloy mo pa. you expecting a response from the Vice President? Hindi ka Well, mapatulan. hopefully, yeah, hopefully. Although in the past, she's got that reputation that she doesn't really attend debates. But it would be really nice if I could have, like, a conversation with her. Nangangarap pa to, te. Wag ka na. Alam mo yung ginagawa ni ate, para sa kaalaman ng lahat, ito ay isang pagpapasikat, pagpapalapad. Gustong makilala in a way na i-criticize mo o asking for a debate. Sino ka naman? Para pansinin pa ni BP Sara. Hindi ka papansinin. Alam mo, mga bibira sa'yo, yung mga magagalit lang sa'yo, yung mga supporters lang ni BP Sara. 'Di ba? Kaya ka nga sumikat eh. Dahil yung mga supporters ay nagalit sa'yo. Doon. Pero kung hahamon ka ng debate at papansinin ka ni BP Sara, never. Oo, manigas ka dyan pero hindi ka papansinin ni BP Sara. Tignan mo nga, yung naglabas kayo ng mga na hinahamon mo siya. Anong sabi ni BP Sara? Wala. No comment. Hindi ka pinag-usapan. Yun lang yun eh. Napakasimple. So, papunta tayo rito ngayon. So, ate, tigilan mo na si BP Sara ha. Oo, baka mamaya birahin ka na naman ni Iloy Bugris. Ay, matameme ka na naman. So, punta tayo sa usapin. Isipon na naman tayo. Kay Atty. Baligod. So, nagkaroon ho ng alam mo, dito ako nagtataka. Nagkakaroon ng parang sama-sama, parang sa mga, kasi ito politika lang naman. So ito mga commentator, so mga political analyst, nagsama-sama. Yung mga anchor na ito, sama-sama. Andito si Attorney Pelsis, minsan andito si Attorney Trixie, tapos kasama niya si Benny Abante. Ngayon andito si maano ka rin, mapapatanong ka sa sarili mo, ano ba ito? Isang teleserye o yun lang naman. Kasi ang punto rito, alamin natin kung ano yung depensa ni Attorney Baligod dito sa 18 ex-Marines. Ano ba ang kanyang prinsipyo, bakit niya ba pinaglalaban ito? Ano ba ang gusto para dito sa laban ng flood control? Yun lang naman ang issue dito eh. Alamin natin. Baligod. Welcome to Politico Talks. Good evening po sa inyong lahat. At una ko munang tutuksin si Atty. Jimmy kasi balita ko ang musikerong abogado natin ay may kakanta kay Atty. Baligod, ating special guest. Yung let it be kasi. Sabi ko kung let it be, dapat levy be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Galing. Kita mo. Ito si Atty. Palis. Dito ako natatawa. Diba? Noong una nagbibirahan sila, nagbabangayan sila. Pero ngayon, tingnan mo, parang, pwede pala ito. Sa bagay kasi, yung walang nakakaalam masyado eh. Ang laro sa politika, ganito lang yan. Kung ikaw ay kaaway kahapon, bukas, tropa tayo. Walang masyadong personalan. Kasi politika lang ito eh. Yung iba binibigyan ng yung mga takam sa pera, yun binibigyan talaga nila ng personal yun. Pero itong mga, halimbawa, mga supporter, ganyan. Pero itong nakikita ko dito, supporter to eh,
ni VP Sara at si Attorney Jesus Palsis, di ba? Nakikita niyo siya. Talagang bumibira din siya eh. Pero ito, magkakasama. Tuloy. Kailangan may singing segment dito. Pero ang mas malaking trending, yung ating off-cam last week. Kasi ito si Attorney Jimmy, may pinakilala kay Attorney Jess Palsis, off-cam. Kay Attorney Ferdy Topacio. My best friend, Yeah. Attorney Ferdy Oh, Topacio. trending ka doon. Ano ba nangyari? Hindi, sila yung trending. Ako naman yung nagpakilala lang. Hindi, ang masasabi ko lang, hanga ako sa kanilang dalawa. Meron po kasing naputol na part doon eh. Ano? Yung simula, si Atty. Topacio, nanindigan siya na hindi daw siya hipokrito, ayaw niya makipag-shake hands sa isang tao na nag-file nga naman ng disbarment case laban sa kanya. Okay. Ang naputol doon, yung sinabi naman ni Atty. Oh, Jess yeah. na, I respect that, hindi siya hipokrito. I said that. So sa akin, all's well that ends well. Pareho silang nanindigan, I respect that. Oh. Pero balita ko may Yun kasi, ginawa ng issue. Pero although, tapos na ang kwento, sabi ko nga sa inyo, kita mo, sabi ni Attorney Palsis, I respect that. Diba? Kasi meron nag-vlog nun, naggumawa ng content nun na parang, parang ayaw nga. So ayaw niya. Totoo naman. Ikaw ba naman makikipagkamay ka doon sa tao nag-file sa'yo ng disbarment? Anong gagawin mo? Parang kang eng-eng naman nun. Di, galit siya. So, nagawa siya ng kwento. Pero kinat yung video. Ginawa splice video. Ayan. Pero umamin na rin siya. Ayan, kita mo. I respect that. Tuloy. out ka pa daw eh. Sa special friend mo. Alam niyo po, birthday kasi ng aking law firm partner na si Attorney Israelito Bobet Torion. Kaya Okay, sa aking happy birthday. matalik na kaibigan and law partner, happy birthday, mahal ka namin. Pare. Congratulations. Na-inaugurate naman niya bago yung office. Malapit na po. Ang daming Sa ginto April. doon ha. Nakita ko yung plating. Nakita ko yung office. Baka may mali-maleta din. Wow. Oo, maleta. Anyway, Mga resibo, speaking utang. of mali-maleta. Basta pag nakasuwang kami ni Mami Chu ng libel, ikaw lawyer. Ayun nga, yung mga mali-maleta na yun, dito ngayon ang principal counsel ng 18 Marines na nagsasabi sila ang nag-deliver ng mga maleta. Pero yung latest Attorney Baligod sa NBI, yung 18 na yun, naging 6 lang ang nagpirma doon sa affidavit na individual affidavits. From the joint affidavits, naging 6 lang daw. Ano pa nangyari, sir? Half-truths yung sinabi ni Director Matibag. If I may explain Opo, sige briefly, po. Yes, please. pagdating pa lang po namin sa NBI, pinipicturean na nila yung plate numbers namin. So sabi ko, this is something. Pag akyat po namin, ang sabi nila kaagad, ihiwa-hiwalay namin kayo at magkakaroon ng investigasyon. At confirm po yun dahil ang sinabi mismo ni Director Matibag, Attorney Baligod should have his own lawyer because he himself is under investigation. So custodian investigation na yon. So sabi ko, I'm alone with the 18 soldiers. Pwede bang isa-isahin ninyo? Pero paano yun? Mag-isa ako. So ang sabi nila, sir, pagkatapos ng interview, ipapakita namin muna sa iyo yung dokumento bago nila pirmahan. Okay. So yun yung naging ground rules po namin. So ang unang natapos si Benny Bulontate. Pagtingin ko sa ginawa niya, sabi ko, bakit ang mga tanong dito wala naman doon sa hinahanap ng NBI? Ano po yung mga tanong? Example. Paano kayo nagkakilala ni Attorney Baligod? Kilala mo ba si Mike Defensor? Kilala mo ba yung nagnotaryo sa inyo? Ano ang ginamit niyong sasakyan pagpunta doon sa notaryo? Yan na. So, chinek nyo lahat yung mga affidavits na pinapirmahan sa kanila. Isa pa lang po ang check ko. Sabi ko, bakit ganito yung pagtatanong ninyo? Akala ko ba titingnan nyo yung meat of the allegation? Ang napag-usapan po namin ay, sige, magsasabi na kami ulit para magkaroon ng supplemental na mga questions and answers. Kasi wala pong laman eh. Okay. Pag-uusapan po natin yan on deeper, more depth. Dahil pag-uusapan natin ang issues of the week. And let's hear our VO. Take it away, please. Headline number 1. Yeah. Laban bawi sa presyo ng pamasahe. Aprobadong dagdag presyo sa pamasahe ng LTFRB, sinuspindi muna ng presidente. Ang laban o bawi ni PBBM sa bayad sa jeepney, patok o putok. Of the Attorney Baligod. Putok o ito na pala. patok? Ang patok you agree, putok you don't agree. Pwede ng middle ground. Oo.
patok po yan. Dahil tumaas na po ang presyo ng gasolina at apektado na yung income ng mga drivers, no? Tama. At necessary consequence po yan ng nangyayari ngayon sa Middle East. Makikita nyo naman yung announcement ni Secretary Garin ngayon. Ang inaasahan nating parating ay 300,000 barrels or equivalent to roughly 47 million liters lang po yan, which is good for only 900 vehicles na tig Aray. 50 liters. Full tank. Pag full tank po. Kung kaya na bayaran, kasi next week daw, expected 130 pesos per liter ang increase Oo, next week. in Metro Manila alone, we have 4 million vehicles. Paano yan? Marami yung mga transport na kailangan, public transport. Ang mga mayayaman, mostly SUV, mga diesel. Opo. So yun nga, ang public utility vehicles, mga tao lang din, ordinaryong mamamayan. So pareho po ang masasaktan. Okay, Attorney Jimmy muna. Patok o putok? Ako, kaya, di ba, binawi kasi, supposedly, tataas. Dagdag bawi. Dagdag bawi. Sex bomb. Kaya ako po ginigit na kasi, I must admit, napakahirap naman ng kanilang sitwasyon. We're Yun. Oo. Talagang napakahirap ng mga bagay-bagay na hindi naman problema ito sana eh. Kung hindi nagkaroon ng problema dyan sa gitnang silangan. Actually, hindi dapat tayo nadadamay dito. Kaya gaya na sinabi ko kanina, kung prepara na tayo at hindi nilalakaw ang kaban ng bayan. 'Di ba? Ninakaw eh. Kaso, yung magnanakaw, hindi nag-initiate. May nakita ko dito post. Ay, yung mga magnanakaw hindi nag-initiate. Kita nyo? Ang gaganda nila, no? Yun, naku, Diyos ko po. Magkakamukha sila. Triplets ang tawag doon sa post. Oo, kung napagawa tayo ng refinery, maganda, the best. Wala na tayong pinoproblema. Oo, magaling din sinabi ng isang gasoline pump man o yung pump attendant. Pwede rin tayo umangkat dyan sa Malaysia. Bakit hindi niya subukan? Di ba? Pwede rin naman, meron namang hydro, alam nyo, may na-evento na natin sa DOST. Ang problema, hindi sinuportahan ng gobyerno. Tubig, nagpapatakbo sa sasakyan. Sino ba yung nun? Doktor, yun eh? Doktor. Tapos meron pa ngayon. Use oil. Pwedeng patakbuhin ng sasakyan. Di ba? Yun yung sana isinaalang-alang nila. Oo. Na mas makakatipid tayo. Hindi eh. Mantik na sinusuportahan nila yung ng ibang bansa. Nakadepende na lang tayo sa kanila. Kung mawalan sila ng langis, wala na rin tayong langis. Yun ang hindi iniisip ng mga magaling at magnanakaw sa gobyerno. Oo. Ano to, layunin na sa ombudsman ay magawa ng mabuti para sa lipunan. Diyos ko po, tigilan muna nga kami. Meron post dito. Siya nga pala, si BP Sara ho, ay ang OBP pala. Ang OBP, merong libreng sakay. Oo. Andyan lang, nakakalat lang po yung mga bus dyan. Yung mga bus na malalaki, mga truck, meron na silang libreng sakay. Breaking news, operator to implement toll discount for PUB's freight services starting, ewan ko breaking news nyo. Itong mga, huwag na kayo maniniwala sa mga, maraming fake news, saglit lang Napakaraming fake news sa mga post ngayon. Kaya minsan, ito, nag-scroll ako, yung mga tama lang. Ay, ito. Hello Pinas. Suportado pala. Kaya naman pala maingay. Sabi rito, sa gitna ng usapin na sa disinformation, nagbigay ng matapang na pahayag si Father Plaby, bilang suporta sa Bisayang vlogger na si Lovely Granada. Ayan, suportahan nyo, para pas naman kayo na ugali. Diba? Mga takot kayo kay BP Sara. Lovely Granada, hindi ka nag-iisa. Magsama-sama kayo para kayo mga pangit. Kung umabot ka sa video natin ito, wag mo kakalimutan mag-like, share, subscribe. At hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At siyempre,
share mo na rin para nakakaabot sa pamilya mo abroad itong pagsuporta at pagtatanggol natin kay BP Sara. Hanggang sa muli, bye-bye!